purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Ako po ay humingi ng paumanhin sa ilang minutong late. Akala ko po 6 o'clock. Nakalimutan ko po na 5:30. Nag-aantay po ako ng oras Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. It is good to remember. It is good to remember the goodness of God. It's good to remember the goodness of God. He saved my soul, healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul, healed my broken body. Came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyo pong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat po sa biyaya po ninyo, Panginoon, sa devotion, Panginoon. At sa patuloy namin pag-aalala, Panginoon, sa ginawa po ninyo sakripisyo para sa amin. Tulungan niyo po kami. Kayo ang patuloy na makapangusap sa bawat isa sa amin. At dalahin ko, Panginoon, lumakas ang aming pananampalataya. Kaya maalam namin, Panginoon, na kung wala yung pagsasakripisyo po ninyo, wala ang lahat ng bagay. Kaya nyo nga, Panginoon, na itong mga susunod na mga araw hanggang sa araw ng linggo, kami ay mapuno, Panginoon, ng kaalaman na nagmumula po sa inyo. Mapuno ng pag-ibig po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Sa umaga po na ito, ako po ay naatasan na magsalita patungkol sa una at pangalawa salita doon sa 7 last words ng ating pong Panginoon. Matatagpuan po natin ito sa Lucas chapter 23. Lucas chapter 23. Salamat po sa Panginoon.
verse 32 to 38. Dito muna tayo po magsimula. Diretso na natin yung ating pag-aaral. Sabi po dito, dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating niya sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 34, ito po yung unang salita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga sundalo para paghati-hatian ng mga damit ni Jesus. Habang nakatayo mga tao roon na nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang sarili niya ngayon. Kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. Sinabi pa sa kanya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Na may karatula sa ulo na ni Jesus, at ganito nakasulat, ito ang hari ng mga Hudyo. Ito po ang tagpo nung pinag-aaralan ko po kagabi. Ako ay lumuluha sa Panginoon dahil ito yung tagpo na hindi siya madaling pag-aralan. Very dear para sa atin. Hindi ito bagay na bastang pinag-aaralan, ito'y bagay na tag dito. Ito'y bagay na napakaseryoso at madamdamin natin tinatanggap. Sa pagbasa ko pa lang po nitong salita na ito na ipinako nila sa krus si Jesus. Nais ko lang magpasalamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. At talagang itaas yung papuri at pagsamba sa atin pong Panginoong Jesus dahil sa tagpo na ito, pinakita ng Panginoon yung taas, yung tugatog ng kanyang pag-ibig sa tao. Yung kanyang pag-ibig po sa atin. That our Lord Jesus forgives us. Amen? Pinapatawad tayo ng Panginoon. That our sins caused Him to be nailed to the cross. Kailangan maintindihan natin na yung ating mga kasalanan na nagdulot sa Panginoon. Akala ba natin yung pagsisinungaling natin nagdulot lang ng kaguluhan sa mga tao? Yung ating mga pagsisinungaling noon ay nagdulot lang ng kaguluhan o pagkasira ng relasyon. Akala ba natin na yung katigasan po ng ating ulo ay nagdulot lang ng sakit sa puso sa ating mga magulang? Ang akala siguro natin na yung mga kabastusan natin o yung mga kalaswaan natin o pagiging makalaman ay nagdulot lang ng kahihiyan at masakit na damdamin sa ibang tao. Mga nasabi nating masakit, akala ba ng bawat isa sa atin na ang dinulot lang nito ay atraso sa tao? Kailangan maintindihan po natin na yung ating mga kasalanan ay nagdulot ng kamatayan sa anak ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Ama ay handa niyang ibigay ang Diyos Anak bilang handog para sa ating mga kasalanan. Amen. Na kahit na even in point of pain and shame,
God can still shout forgiveness and understanding. Dito po, makikita natin na habang sinasabi ng Panginoon itong panalangin na ito po yung panalangin ng panalo, spiritually speaking. Hindi to panalangin ng mga talunan. Ito ay panalangin ng isang nagtagumpay sa laban ng kasalanan at kamatayan. Nagtagumpay sa pagsunod sa kalooban po ng Panginoon. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sinabi na yun ng Panginoon, sinasabi ito ng Panginoon habang kinukutya siya, habang pinagpalabunutan yung kanyang damit. Habang yung mga tao sa paligid niya ay nagsasabi, ligtas mo sarili mo. Nandoon ang Panginoon sa krus, patuloy na nagpapatawad at umuunawa. Para bang sinasabi ng Panginoon na, Lord, Ama, hindi natin marahil naintindihan. Hindi marahil naintindihan itong mga tao na to. Sila yung dahilan kung ba't ako nakapako dito. Yung kasalanan ko. Hindi po ito para lang dun sa mga taong nagpako sa Kanya. Amen? Itong panalangin na ito ay para din sa atin. Ang mga tao na nandun ang nagpako sa Kanya, pero yung kasalanan natin ang naging dahilan kung bakit itong bagay na ito ay kailangan mangyari. So, salamat po sa Panginoon. Yan yung una. Yung pangalawa, dito po tayo sa verse 39. Sabi po dito sa verse 39, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pati yung katabi niya ay nangiinsulto din. Pero sinaway siya ng kriminal na kasama niyang nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Talagang dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Makikita natin yung pananampalataya nitong kasama ng Panginoon na nasa kanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. At ito po yung pangalawang salita ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang gusto sabihin ng Panginoon, this is what I really offer. I want you all to be with me. Ang gusto sabihin ng Panginoon dito sa pangalawang salita niya, ito ang gusto kong ipahayag sa inyo. This is what I offer. Ito yung binibigay ko sa inyo. Yung makasama nyo ako. And not remain separated with me. And I want to share with you paradise. Amen? Gusto ng Panginoon na ibahagi sa atin yung mabuting kalagayan. Yun yung pangarap ng Panginoon para sa atin. Yun yung plano ng Panginoon para sa atin. Dalhin tayo doon sa mabuting kalagayan. Doon sa eternal life. Doon sa buhay na walang hanggan. Minsan narinig ko sa Pastor Luis Bailon nung kami ay nasa Taiwan. Kami ay nasa escalator. Naalala ko pa nung sinabi niya sa akin. Napakabilis pero parang napakatagal nung escalator na yon. Kasama namin sila Pastor Jasper po nun eh. Tapos sabi niya,
Kung gusto talaga tayong dali ng Panginoon sa walang hanggan, sana diniretso na tayo doon. Marahil yun ang iniisip ng ibang tao. Kung gusto tayo ng Panginoon dalhin sa walang hanggan na buhay, magandang buhay, sana diniretso niya na tayo para hindi na tayo magkasala. Ba't nilagay pa tayo sa mundo? Ba't nilagay pa tayo ng Panginoon sa ditong temporary life and temporary place? Alam niyo po ang sagot niya. Ang sabi niya, nilagay tayo ng Panginoon dito sa temporary na lugar na ito, dito sa time and life, temporary life, para kung magkasala man ng tao, magagawa niya pa rin itong mabawi. So that if we sin there, there is still time and opportunity to redeem us or to take us back with Him permanently. At naisip ko na, kasi pagka sa eternity tayo nagkasala, matutulad tayo kala Satan. Matutulad tayo doon sa mga anghel na nagrebelde sa Panginoon. Pero kung dito tayo sa temporary na lugar na ito, magkasala, may oras pa para makapagsisi tayo. At binibigyan tayo ng oras pa para ma-redeem tayo ulit ng Panginoon. Amen! Purihin ang Panginoon. Dito makikita natin sa dito sa Lucas 23 sa verse 40 yung pananampalataya ng katabi niya. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man din ay pinaparusahan ng kamatayan. Nagko-confess siya. Sabi, confess your sins and you will be forgiven. Dito makikita natin, nagko-confess siya. Talagang tayo, nararapat tayo. Na Panginoon, ako po karapat-dapat po akong mamatay. Ako po'y karapat-dapat hatulan dahil sa aking mga kasalanan at nagawang mali. Pero kayo, Panginoon, bakit kayo nandito? Ba't kayo nakapako? Hindi pa marahil alam nung lalaking nananampalataya sa Panginoon na nakapako ko para sa iyong kasalanan. Panahon po na ito, walang nagpapasalamat sa Panginoon. Gaano kahirap gawin yung kalooban ng Diyos pagka walang nagpapasalamat sa iyo. Walang nag-acknowledge sa iyo. And yet, hindi sumusumpa ang Panginoon dun sa mga tao na kapaligid sa Kanya. Pakinggan po natin itong isang kwento po na ito. Merong missionary sa Africa at nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko na isulat. 40 years siyang nagmisyon sa Africa. At nung dumating na yung panahon na siguro matanda na ako, kailangan ko na magretiro sa ministry dito, uwi na ako, sabi niya. Inabisuhan niya na yung kanyang mga kaibigan, nagpadala siya ng sulat, ng mensahe sa mga kaibigan niya na, uuwi na ako, ganitong araw ako, ganito yung barko ko. At sa kanyang pag-uwi, sa kanyang paglalakbay pa uwi, dumating na sila sa New York. At sabi niya doon sa hagdanan ng barko, hawak-hawak niya yung kanyang mga bag, mga case. Tumutugtog yung banda. Tumutugtog yung banda. Sabi niya, ang sweet naman ng mga kaibigan ko. May pabanda pa. Ang hindi niya alam, kasama niya pala dun sa barko na yon yung presidente ng Amerika, si Roosevelt. Theodore Roosevelt. Akala niya para sa kanya yung banda. Yung pala kasama niya dun sa barko ang presidente ng USA.
At bumaba siya, tinatanaw niya, wala yung kaibigan niya. Galing siya sa 40 years na paglilingkod sa Panginoon. Wala man lang nag-celebrate na, "Uy, congratulations ha, nakatagal ka doon." Wala daw kaibigan niya, sumipot. At nag-check-in sila sa isang hotel, mag-asawa. Sa 3-star hotel, wala sila maraming pera, masyado. At nalulungkot siya. Sabi niya, "Panginoon, ba't naman po ganun? Tagal ko po naglingkod sa inyo, wala man lang po nag-acknowledge sa akin pagbalik. Wala man lang po sumundo sa akin sa pag-uwi ko sa bayan kong sinilangan." At ang Holy Spirit daw po ay nagsalita. Ito ang kanyang patotoo. Nagsalita sa kanyang banal na Espiritu at sinabi, "Anak, wala ka pa sa bahay." Hallelujah. Wala ka pa sa paraiso, anak. Pagdating mo dito, well done, good and faithful servant. Hallelujah! Minsan nahanap natin yung parangal, yung papuri ng maraming tao. Ang Panginoong Yesus, nakakita siya ng isa. At talagang nagsalita ang Panginoon, "Ngayon din, kasama na kita." Sa karamihan na yon, nakakita ang Panginoon ng isa. Nakarinig marahil ng isa na naniniwala sa Kanya. Hindi ito ang bayan itong tao na ito. Hindi mayroon tong lugar, meron siyang kaharian, naniniwala ako sa Kanya. Kaya sagot ng Panginoon sa kanya, "Sinasabi ko sa iyo, totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso." Sabi ko sa iyo, aaliwin ka sa piling ni Abraham. Makakapagpahinga ka na. Dahil sa paniniwala at pananampalataya mo sa akin. Purihin ang Panginoon. Yung unang salita, pagpapatawad at pag-unawa. Yung pangalawang salita ng ating po Panginoon ay pangako na sino mang tatanggap sa Kanya. Sabi, napakaganda sa English eh. "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yung una ay pagpapatawad at pag-unawa. Yung pangalawa ay pangako. Pangako. At pagsabi ng tunay na dahilan, ng yung tunay na damdamin na hindi kayo maihiwalay sa akin. Kayong mga sumampalataya sa akin, hindi kayo mahihiwalay sa akin. Ngayon din, makakasama kita. Yung pangako na hindi na tayo ulit maghihiwalay. I have redeemed you with my blood. Praise God. Hallelujah. He saved my soul. He saved my soul. Heal my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Kagaya ng sabi ng Pastor Paul, nakapagpatawad ang Panginoon kahit sariwa pa yung kanyang mga sugat. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, sa umaga na ito. To live like you, to be like you, Panginoon. Kayo nais namin, Panginoon, gayahin. Habang iniinsulto, habang ginagawa ng masama, habang kinukutya,
Dalangin ko nga po, Panginoon, huwag kaming na magtagumpay kami, Panginoon, kahit sa amin pong mga salita. In the name of Jesus, Panginoong Jesus. Hayaan niyo, Panginoon, na pagkantukso at pagsubok ay nakapaligid. Kahit sa salita, Panginoon, ay huwag kami magkasala. Bagkos ipakita namin, ipadama namin yung tindi ng amin pong pag-ibig at pangunawa, na handa pa rin kaming magpatawad. Handa pa rin kami umunawa sa sino mang gumagawa sa amin ng masama. Salamat po dahil ang tagumpay niyo, tagumpay namin. Salamat po, Panginoon, salita ninyo, Panginoon. Na pagka ang isang tao ay nanampalataya sa inyo, ay makakasama kayo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Praise the Lord Jesus. Lord, niling ko po na mga magulang, mga kananayan at katatayan, ingatan niyo po sa tindi ng init ngayong panahon na ito. Ingatan niyo po yung mga bata, Panginoon. Ingatan niyo po bawat churches. Sa ano man po mga pagsubok, Panginoon. Medyo mahirap, Panginoon, yung season ngayon. Medyo mainit. Dalangin ko po, hawakan nyo ay pangatawan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Niling ko po na pananampalataya na ay patuloy na lumago at lumakas. Patuloy na tumibay ang aking pananampalataya po sa inyo. Samahan niyo po yung mga youth camps, mga conferences na gaganapin, Panginoon. Hindi lang sa Doro Faith, maging sa iba pa pong mga churches. Sa paghahanda ng mga church, Panginoon. Niling ko po, Panginoon, sa pag-alala namin, Panginoon, sa buhay po ninyo at sakripisyo ninyo, Panginoon. Mapuspos kami ng banal na Espiritu. Mapuspos kami ng pag-ibig po ninyo, Panginoon. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kayo maging sentro, Panginoon, ng buong linggo na ito na daraan. Purihin namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. God bless po.